At sa Kamara, meron pong panukala ang kinatawan po ng 2nd District ng Parañaque, Congressman Brian Yamsuan. Kong Brian, magandang umaga. Welcome uli sa Isyong Pambayan. Magandang umaga, Magandang umaga, Milky. Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa atin at nanonood sa atin. Magandang umaga, Kong Brian. Una muna, kumustahin ko ang Parañaque kasi may mga report at ikaw mismo problema ang pagbaha dyan sa Parañaque. Kamusta nito mga nakalipas na linggo na walang tigil ang mga pag-ulan? Medyo nagkaroon kami ng problema nung walang tigil yung mga pag-ulan. Sa sunod-sunod yung, kumbaga, nakita naman natin, halos ngayon lang medyo nasilip natin ang araw. Oo. Kumbaga, pero nung tuloy-tuloy yung ulan, lalo na nung mga gabi at madaling araw na talagang walang tigil yung ulan, nakita naman natin sa mga videos yung mga nangyari sa aming syudad. At syempre, nakita rin natin yung mga, kumbaga, yung kita yung mga basura na talagang kumalat dun sa aming mga waterways. Talagang grabe. Kaya, ito na nga, pinapost na nga natin yung sinasabi mo kanina na science-based approach kasi importante talaga na matuunan na ng pansin yung pang long-term na solution. Kasi yung mga gagawin namin ngayon, mga band-aid solutions lang, pero at the end of the day, ang pinaka-importante, ano yung pang matagalan nating solusyon para sa mga problema natin. Kong Brian, ito, ano mga long-term solution dito sa halimbawa, problema natin sa baha? Ayan, hindi na iba sa iyo ang baha dahil problema sa Parañaque, dapat maibsan ito kapag merong mga ganitong sunod-sunod na mga pag-ulan. Ano yung solution dito pag science-based? Ito kasi kailangan long-term solution na, Milky. Kailangan yung science-based urban planning na ang titignan natin kasi kailangan may comprehensive master plan na tayo natututok talaga dun sa yung focus niya, yung local land use, yung zoning, yung infrastructure. Kasi alam mo, yung flooding, hindi lang naman drainage problem yan eh. May problema din yan sa land use, sa infrastructure kasi kailangan tignan mo. Ang tawag ko nga dito, ang initials ito, BE. Kumbaga, behavioral, environmental at historical ang kailangan mong tignan. Kasi dun sa science-based urban planning, kailangan tignan mo yung paano yung mga hard facts dun sa at ebidensya at data dun sa mga historical at behavioral at environmental issues dun sa ating mga lugar. Bakit behavioral? Dun mo tayo sa B. Sa B, sabi nga nila. Yung B, yung kailangan pag-aralan yung population growth, pag-aralan yung settlement patterns, pag-aralan yung waste disposal, ano ba yung trash na patuloy na nagkakalag ng ating mga waterways, at syempre, saan sila nanggagaling. So kailangan yung mga projects na gagawin natin, i-address yung solusyon para dun sa source ng blockages, para maklear natin after the flooding. Bakit naman E naman? Bakit environmental? Kasi kailangan we must work with nature. Kailangan ayusin natin yung sitwasyon. Kasi every flooding incident na titignan mo, data yan eh. Data yan na pwede mo magamit para masolusyonan mo yung problema. At kumbaga, makikita mo kung saan nanggagaling ang tubig, saan nagkokolekta, ano ba yung catch basins, di ba? Ano yung nagbablock ng flow, drainage ba, yung bang mga creeks, lahat, di ba? At kung bakit matagal siya bago madrain. Kumbaga, doon mo makikita lahat ng datang yon. At yung H naman, yung historical. Kasi kung titignan mo ang Parañaque, historically, ano talaga siya, wetland Binabaha siya. talaga di ba? Asinan yan, asinan to kasi. Naturally talagang low-lying conditions at different yung soil, yung content niya from other parts of Metro Manila. Kasi nga asinan nga itong Parañaque. So kailangan tignan natin lahat ng issues na yun. So basically, yung zoning, importante, yung local land use, importante. Kasi doon mo ma-identify ano bang mga negosyo yung bibigyan mo ng permit para magtayo ng structure. Kasi kung lalagyan mo siya dyan, baka makakalag siya. And at the same time, kailangan din natin tignan yung issue ng environment. Kasi kung titignan mo, in between kami ng dalawang malalaking lawa. May Manila Bay kami, tapos meron kaming Laguna de Bay, di ba? On the other side. So kaya nga, pinag-uusapan na ngayon yung Parañaque Spillway, Milky, na magkoconnect rin sa dalawang yun upang maibsan yung mga problema ng aming issue sa baha. Kaya yun ang tinitignan din namin ngayon on how to approach it. Kaya nga, napaka-importante talaga nitong land use kasi guide mo siya on where to build and to avoid kung ano ang kailangan para mas maibsan
Kasi kung titingnan mo sa ibang bansa, Milky, like for example, Copenhagen sa Denmark, sponge city siya. Kumbaga ang ginawa niya, dahil wetland siya, ang ginawa niya, nag-build around siya dun sa issues ng environment dun sa lugar niya. So nagtayo sila ng malalaking open spaces, may parks sila, na in-ensure nila na hindi sila magtatayo ng mga struktura dun para maibsan yung mga problema nila dun sa baha. Kasi nga, coastal area sila, di ba? So, kailangan tignan din natin yung mga examples from other countries. Singapore, for example, di ba? Yun. Kung titignan mo, grabe. Yung kanilang mga, doon, drainage, may sensor pa. Kung lalaki, liliit, yung ano nila, yung mga struktura na talaga umiibsan. Kasi nga, kita mo, pinaliligiran sila ng tubig. Oo, island cities lang. Pero nakita mo naman na naiwasan nila yung paano yung mga problema nila sa baha. Sa Japan, gumawa sila ng mga water detention facilities. Talaga mga underground water reservoir para nang sa ganun matuloy na yung maibsan yung mga problema ng mga ng baha. So, kailangan tingnan natin yung mga science-based approach ng ibang bansa para tuloy-tuloy na kasi kailangan magkaroon na tayo ng master plan. Hindi pwedeng lagay lang tayo ng lagay ng proyekto na walang overall solution sa lahat ng problema natin. Kasi connected tayo hindi lang Parañaque. Yung mga katabi naming areas, Muntinlupa, Bacoor, San Pedro, di ba? Las Piñas. Kailangan magtulong-tulong kaming lahat upang maisaayos namin yung mga programa para yung pera ng taong bayan hindi nasasayang. Totoo Kasi, yan. fast approaching na naman. Ito na, Monday magsisimula na kami sa budget deliberations. Bukas pala yan. Pag-uusapan na namin yung issue ng budget sa ating bansa. Kumbaga sa isang bahay, Milky, kami yung nag-aalat ng mga ang gastusin para sa taon na to. Saan malalagay ito? Pang-edukasyon ni Junior, pang-edukasyon ni ate, ni kuya, di ba? Naka-budget. Yung gastos sa kuryente, naka-budget lahat yan. So, kailangan maayos nating magamit yung ating, kumbaga ito, pera ng taong bayan to, hindi pera ng kung man to. Kumbaga lahat tayo may ambag dito sa budget natin. So, kailangan nating masusolusyonan ng maayos at kumbaga maitama yung mga maling nangyari noong nakaraan. At sabi nga ng Pangulo, di ba, mahiya naman kayo. Pero ako, magsimula na tayo. Ayun. Di ba? We should start somewhere. At ito na yun, yung science-based na to. Tama na yung kailangan turuan. na natin pag-usapan. Tama na yung turuan ng saan ba anong kinurakot or whatever. Although, ang sinasabi nga natin Kong Brian, sige magpatuloy ang mga investigasyon doon yan. Pero, tanggapin natin na matagal ito mga mga proseso ng investigasyon. Habang hinihintay natin resulta, umuusad ang mga investigasyon, merong ginagawang aksyon para yung ating mga kababayan maligtas sa mga problema sa baha. Lalo ngayon, habagat. Pag habagat, ilang linggo yan, hindi katulad ng bagyo na mga 2-3 araw lang. Although, matindi rin ang epekto sa ating mga kababayan na dinaraanan ng bagyo. Na banggit mo yung tungkol sa zoning, Kong Brian. May ilang mga lugar dati na kapag ilang taon na hindi sila binabaha, pero pag merong malalaking construction, doon nakakaranas sila na mapagbaha. Bakit? Ang problema, ang sinasabi ng mga nakatatanda doon, kasi naman binarahan. Meron ho kaming malaking kanal dito. Binarahan nung magtatayo ng malaking building, dapat yung mga iniiwasan natin. Kaya importante nabanggit mo na zoning para matignan kung ano bang epekto ng mga itinatayong ito sa daloy ng tubig, lalo na naging-resulta ng pagbaha kapag malalakas ang ulan. Ama ka dyan, Milky. Alam mo, isa yan sa mga balakid talaga dito sa nangyari sa amin naging problema. Kasi nga, yan ang mga reklamo namin dito. Ng mga residente. Kasi pag natayo na, wala na. Sasaran yung drainage. Kasi may mga issues din na lokal na kailangan natin tignan. Like for example, yung iba sinasaran yung drainage kasi doon daw dumadaan yung mga magnanakaw papunta sa kanilang lugar. Kasi kunyari, di ba, enclave ka, nakasara yan. Tapos, well-secured ka. Pero minsan yung mga akyat bahay, yung mga doon dumadaan sa mga creeks. Matatalino din yung iba ngayon So doon sila dumadaan para hindi sila matuntun kagad, hindi sila malagay. So importante rin na sama-sama talaga yan Kumbaga, protect din also yung mga creeks para nang sa ganon, magkaroon na maayos ng mga CCTVs para makita, di ba? At the same time, yung peace and order situation, maayos din. Kaya kailangan to yung approach natin dito, whole of nation approach, sa bottoms-up governance din, na magsisimula sa baba.
kailangan paalalahanan din yung ating mga kababayan, palakasin yung ating mga sitio, yung mga presidente dyan, pag-usapin sila with the local government para nang sagon ma-establish natin yung mga tamang sistema at mechanism, yung mga penalties, iaakyat sa mga nagtatapon ng basura, pero kailangan yung penalties yung medyo matatakot ng ating taong bayan. Oo. But at the same time, may responsibilidad din kami bilang mga lingkod bayan na isaayos yung sistema. Kumbaga, sinabi ko rin, yung leadership by example kasi, kung ikaw din, matinong leader, nakikita nila yung pagtitiwala sa'yo, nakikita nila yung mga mekanismo na nilalagay mo ay talagang karapat-dapat, talagang susunod din sila. Like for example, yung mga garbage bins na malalaki, na talaga ilalagay mo sa mga sitso para nang sa ganon, yung mga Doon taong bayan, magtapon ng basura. may pupuntahan, doon magtatapon. Oo. Tapos, kailangan consistent yung pagkuha ng mga basura doon sa mga areas para nang sa ganon, hindi rin babaho yung kanilang mga lugar, tuturuan mo sila doon sa pagsasalansan ng mga basura, kung ano yung dapat pagsamahin at di dapat pagsamahin, ng ganon magkaroon tayo ng mga recyclable mga materials para magamit kasi iniisip na rin ng ating Pangulo yung mga waste to energy solutions, di ba? So sama-sama na lahat yan. Kumbaga Milky, kumbaga kung makakatulong tayo dyan, maganda rin magawa natin yan. At syempre, kailangan kasama din natin yung private sector dito sa aming lugar para ma-ensure yung mga ganitong klaseng sistema. Pwede naman tayong humingi ng tulong sa kanila dahil marami namang malalaking mga negosyo na nandito sa aming syudad. Pwede na silang tumulong dun sa aming efforts dun sa waste management. Para nang sa ganon, part na rin yun na ambag nila dun sa paglago at pag-asenso ng aming lugar at pag-prevent ng mga issues na talagang magkakaroon ng malaking problema sa ating sambayanan. At syempre, ayaw natin ng band-aid solutions kasi hindi mo naman masasagot ng isang flood control project lang yan. Paulit-ulit lang di ba? Paulit-ulit nangyayari. Tama. Band-aid solution. Tama. Alam mo kung Brian, yung panawagan mo, hindi lang panawagan ng Parañaque yan, maraming lungsod sa Metro Manila ang nakararanas yan. Kaya ako naniniwala ko, science-based talaga. Kasi yung iba, sabi nga noong dahil sa climate change, maraming mga lugar noon na hindi binabaha. Ngayon, isa na sila sa namomroblema sa baha kapag merong mga pag-ulan na nararanasan natin. At sabi mo nga, nabanggit mo, bukas, sisimulan na ng Kamara ang paghimay sa 2027 National Expenditure Program. Ano ho ba itong NEP? Ito po yung pambansang budget para sa susunod na taon. Ano ba ang nakikitang solusyon dito ng Kamara para paglaanan ng pondo sa ilalim ng 2027 budget? Mamaya, pagtatanungin natin si Kong Brian. Kasi nakaupo ito sa upo ka uli sa BICAM ba, Kong Brian? Automatic so mo far, uli ako pa ang representante ng aming partido dun sa Barsi at sa BICAM. Oo. So mamaya may hibalita tayo dahil bukas simula na po ng pagtalakay ng Kamara sa 2027 NEP o National Expenditure Program, 7.2 trillion pesos ang pambansang budget po sa susunod na taon. Ano ba ang programa laban sa baha? Pag-uusapan po natin yan. Sa pagpapatuloy ng Isyong Pambayan, Pilipinas ang oras, 8:35 ng umaga. Via Zoom, ang kinatawan ng 2nd District ng Parañaque City, Congressman Brian Yamsuan. At ang sabi nga ni Kong Brian this week, sisimula na ng Kongreso ang pagtalakay sa 2027 proposed national budget. Kung na nagkakamali ay 7.2 o 0.4 trillion pesos. At si Kong Brian ay nakaupo last year sa BICAM at siya pa rin ang kakatawan din sa NUP sa BICAM dito sa 2027 national budget. Kong Brian, usapin ngayon at tanong din sa House Committee on Appropriations dahil sa kontrobersya ng flood control projects. Last year, natatandaan mo ba na walang appropriations for the flood control projects last year? Tama ba ako? Wala talaga allocation. Kumbaga, umaasa kami sa national government. Kaya nga tama yung sinabi mo kanina na band-aid solutions lang talaga yung mga ginagawa ngayon ng ating mga lugar sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kasi talaga, tinanggal yon dahil nga doon sa nangyaring kontrobersya.
At syempre ngayon, makikiusap na talaga kami sa national government na talagang pagtuunan na ng pansin yung aming mga lugar. Kasi importante talaga, kita mo naman yung nangyari dito sa Metro Manila. Because of that, talaga nagkaroon ng malaking pagbaha doon sa mga lugar. Kasi nga hindi natutukan yung ating mga flood control projects. Pero ngayon, sa tingin ko dito ang issue at ang kailangan, ang key point doon sa mga gagawin namin pagbalangkas ng budget itong darating na Lunes is tignan natin kung yung ating mga science-based agencies din mapopondohan ng tama para nang sa ganon yung mga geotagging, yung aming mga kailangan, yung Project NOAA, importante yan na mapondohan na kasi titignan namin kung talagang ito na yung gagamitin namin as a mechanism para dun sa mas maayos na mga proyekto na dadaloy dun sa mga lugar kasi importante na connected lahat yung mga nationally funded programs para dun sa mga science-based solutions din na kailangan dun sa lugar. Kasi, like for example, kailangan na namin tignan kasi itong ginagawa rin sa Marikina River, itong Japanese-funded na Manggahan Controlled Gate na project. Ang bagsak kasi niyan, ang divert ng floodwaters niyan dito sa Laguna de Bay, which may cause a lot of problems dun sa mga areas na malapit dito. Nakasama kami. So, kailangan din namin, kung yun itutuloy sa mga foreign-assisted projects, kailangan din namin ng solusyon sa amin. Kailangan yung Parañaque Spillway, mapag-usapan na rin yan. Kasi saan naman dadalo yung mga tubig namin? Kailangan may, from Laguna de Bay, may magtutulak papunta rin dun sa Manila Bay. Para nang sa ganun, may labasan naman yung aming mga tubig dito at hindi kami maapektuhan. At siyempre, yung mga residente din ng Muntinlupa, residente ng Bacoor, siyempre, kailangan din namin tignan yung kanilang mga issues para nang sa ganun mapag-usapan ng mabuti. And sabi nga namin, kumbaga, kahit mag-build ka ng mag-build ng malalaking structures, kung hindi rin siya angkop dun sa sitwasyon ng lugar mo, kailangan tignan din yan. Kasi kung magka-clog din siya sa isang area, nagawa mo nga isang area, Okay, lilipat outfall lang. naman. Oo. Outfall naman dun sa ibang area, kawawa din sila. So, kailangan whole of nation approach din yung aming titignan bilang mga mambabatas. Represent namin yung aming distrito, pero ang pinaka-importante rito yung buong bansa, yung makikinabang. Last week ay sinubmit na nga yung 2027 NEP dyan po sa Kamara, Kong Brian. Meron bang specific amount na nabanggit para dito sa allocation under DPWH ng flood control o pag-uusapan pa ito sa pagtalakay sa Appropriations Committee? Ang current numbers ng DPWH for the 2027 NEP ay 643 billion. For 643 billion. Yung nakaraan kasi nasa 530 billion lang in last year na ginawa nila. Kasi ang inuna doon, yung mga yun, ginagawa ni Secretary Vince, yung Maharlika Highway. So, importante rin yun. At ako, natutuwa din ako dahil si Secretary Vince twice na rin bumisita rito sa aming lugar. Thrice na actually. Talagang periodic at saka madaling Oo. Madali siyang kasi nung nangyari yung baha sa amin, talagang tinekso kagad siya para tignan kagad yung sitwasyon. And in fact, the following day, nandito siya, in-inspect namin yung areas ng Fourth Estate, tinignan namin yung mga plano. May nakita nga kami doon sa isang drainage namin, Milky, nakakalumo talaga. Kasi yung isang drainage namin doon sa Fourth Estate, papunta doon sa aming creek sa Villanueva, dito sa Manila Memorial, may isang malaking harang, isang foundation, yung biga, kung tawagin nila, nakaharang doon sa aming drainage na parang 1/4 na lang yung nagagamit na daluyan ng tubig. Bumabara talaga siya. Yung pundasyon na yun, coming from yung natayong overpass dito sa amin. So practically, sinusolusyonan na ng DPWH kung paano gagawin na hindi maapektuhan yung struktura ng aming overpass, pero at the same time, maisaayos yung flow ng tubig para yung pag nagkakaroon ng mga kasi catch basin ho yung Manila Memorial sa amin sa sukat, para nang sa ganoon makita yung And at the same time, nag-usap din kami Secretary Vince na makikipag-usap din kami sa mga private corporations like SM, dun sa SM Sukat naman, na magkaroon sila ng water detention facility doon sa lugar para na sa ganon, meron munang, kumbaga, imbakan ng mga tubig pagka nagkakaroon ng malaking, malakas na pag-ulan. Kasi sa harapan nila nagbabaha. Di ba, Kong Brian? Yes, Di ba? Tama. Tapos doon naman sa may bandang Donggalo Creek,
kung saan na boundary na siya ng moonwalk, meron kami nakitang isang pwedeng gawing water detention facility doon sa may Bricktown na ano din, na private subdivision, na kung pwede maglagay kami ng isang proyekto doon na magkakaroon sila ng water detention facilities. Kakaawa yung mga tao doon, Milky. Yun yung mga halos lagpas tao. Nako. Yung halos ng bahay na yung ano, pag nag-uulan talaga ng malakas. So, kailangan ng ayusin dyan. Tapos dito naman sa aming lugar sa San Antonio, yung isang compound, yung Pascual compound, meron din problema doon, yung sinasabi mong zoning. Dahil sa may tinayong struktura doon, Yan may na condominium naman. unit doon. Oo. No? Hindi naayos yung drainage system doon na kailangan naming ayusin. And in fact, tinutulak ko sa 2027 NEP na malagyan ng proyekto yung lugar na yon para, kasi grabe, Milky, yung tubig doon. Sobrang lala ang nangyayari kasi dahil walang daluyan, lahat ng mga ginagamit nila pag pag naghuhugas, naliligo, Doon lahat. namumuuno doon sa Oo. sa kalye. Sa kalye. So sa kalye mismo kasi wala nang nilalagusan yung tubig talaga. So kailangan magawan din ng Maayos din. solusyon yung mga problema Oo. ngayon. Alam And mo- at the same time, itong Oo. Alam mo kung Brian, ano, pag usapin ng flood control, medyo allergic na yung ating mga kababayan kasi yung kontrobersya nga. Ngayon, sabi mo nga under the 2027 proposed national budget, lalagyan ulit ng budget ang DPWH for the flood control project. Ano ang safeguards sa nakikita ng Kamara para maiwasan na ito na makurakot yung pera na para sa flood control pero hindi naman napupunta, puro mga ghost project? Anong safeguards na pwedeng makita dito ng Kongreso para mabigyan ng solusyon din ang problema sa pagbaha? yung batas na pinasa namin sa Kamara, Milky, yung Right to Information Bill na act na pinapursue namin. Kasi yun ang magbibigay ng transparency and accountability sa lahat. Kasi magkakaroon ng transparent portal para dun sa ating mga projects at pwedeng mapag-aralan ng ating mga mamamayan, pwede may access sila sa information. And I think pag may transparency and accountability lahat, tingin ko may takot na rin dun sa nangyayari kasi nga nagiging effective din yung ating gobyerno sa pagtugis dun sa mga nagkakamali. So, kailangan yung access to information napakahalaga. Kumbaga kami bilang mga lingkod bayan, kailangan maging transparent kami sa mga proyekto. Ako, pag bumababa ako sa mga different associations at mga grupo dito sa aming lugar, talagang sinasabi ko sa kanila yung sitwasyon. Naging transparent ako dun sa mga projects na itatayo. Tapos kailangan maging effective, kailangan meron na ring siyensya na ginagamit. Doon sa mga structures nga natatayo dito sa aming lugar, doon sa mga multipurpose building namin, Milky, ang ginawa namin, solar-powered na halos lahat. Oh, yun. Kumbaga may solar panels na lahat ng mga buildings para nang sa ganon, yung kuryente na gagamitin ng ating Ay, mga tipid. struktura, talagang libre na at hindi nagagastos ang ating mga kababayan. And at the same time, doon naman sa mga flood mitigating structures na kailangan gawin, na talagang mahalaga naman talaga sa amin, ma-ensure na yung mga gagawa ng ating mga proyektong to ay talagang dadaan sa matindi at masinsin na proseso. At kami, nakikipagtulungan naman kami sa DPWH na sila na ang bahala. Kasi kami, gusto namin hands-off na rin kami dun sa isyong yan. Kasi diyan nagkakaroon ng problema pag nakikialam. Yan yung Pag mga nakikialam. small group, wala na yan, di ba, Kong Brian? At saka invited Yes, din yes. yung ilang Ang mga committee, ilang mga civil society groups na magbantay habang tinatalakay ang pambansang budget dyan sa Kamara. Tama, kasi yun, inopen namin yung aming, yung BARC, di ba? Yung aming small committee to review yung budget ng House. Ino-open na namin sa ating mga civil society organizations. Tapos ganun din naman pagdating ng BICAM. Kami ng Senado, ino-open din namin sa public yung talakayan dun sa mga issues na yan para unti-unti lang nakikita at siyempre may portal na tayo. Pwede naman nila ma-access yung mga budgets ng bawat distrito. Nakikita na nila Ma-monitor ngayon nila. kung ano yung mga papasok sa bawat distrito na proyekto. Para nang sa ganon, may fact-checking din sila dun sa mga issues. Para nang sa ganon, yung sisihan, wag na natin muna pagtuunan yun. Importante, move forward tayo and start with something. Oo. Kong Brian, Oo. marami tayong mga kasamahan sa media, mga house beat reporters, nagtatanong. Kasi buntis si Kong Mika Swansing, di ba? Ang chair Yes, ng House yes. Committee on Appropriations. Halimbawa, kasi para halimbawa,
halimbawa hindi matuloy yung kanyang trabaho, sino ba ang pwedeng humalili muna sa kanya sa House Committee on Appropriations? Yung Vice Chair? Yung Senior Vice Chairman, si Kong Abet Garcia, nandyan naman. Ayun. So, very able naman yun. Kapartido ko rin yun sa NUP. And alam naman natin, napaka masinsin trumabaho rin si Kong Abet. Pero sabi naman ni Kong Mika, matatapos niya yung budget. Bago siya manganak. Papakiusapan niya muna yung anak niya sa kanyang sinapupunan para Tapusin mo na yung budget. tapusin muna natin ang budget. Bago siya manganak. Anyway, Kong Brian, maraming salamat sa panayam ngayong umaga at sana matutukan ang budget sa flood control. Aminin na natin, malaking kontrobersya ito, pero kailangan din nating merong pondo para sa mga proyekto na science-based. Sabi mo, kailangan ng mga concerned government agencies na matap dito para maging epektibo yung mga programang ipatutupad natin long-term solution. Magandang umaga, Kong Brian. At syempre, meron kang pahabol sa ating mga kababayan at mga taga-Parañaque. Simple lang naman sa akin na magtiwala lang muna sila sa sistema na ginagawa natin. At importante kasi maibalik din namin bilang mga lingkod bayan yung tiwala sa ating mga kababayan. Kaya kami, pinapakita namin, kumbaga, yung mga ginagawa namin, nagiging transparent kami, inaayos namin unti-unti yung mga solusyon na kailangan natin at yung mga mekanismo. Kaya naghahanap din kami ng paraan, hindi kami tumitigil dun sa paghahanap ng paraan upang maibalik ng taong bayan tiwala sa amin. Kasi pag nagtiwala na sila ulit sa ating mga lingkod bayan, dun na unti-unti rin magsisimula yung mga proseso at mekanismo na gagawin natin para unti-unti natin ma-establish tong mga solusyon na tinitignan natin. Tiyaga lang tayo, ganun talaga. Kailangan magsimula lang somewhere. Pero hindi namin naalis sa amin yung responsibilidad. Kami din, we have a role to play. At kami bilang malingkod bayan, siguraduhin lang namin na pag kami ay nag-propose at gumawa ng mga proyekto, dapat tama, maayos, para nang sa ganun, yung mga kababayan natin ay pagising nila, makangiti naman sila ng medyo mas maluwag sa pang-araw-araw nila. Maraming salamat, Congressman Brian Yamsuan. Maraming salamat, Milky, at maraming salamat sa oportunidad na ibinigay mo sa amin. At syempre, maraming salamat sa lahat ng ating nakikinig at nanonood sa iyong programa. Maraming salamat. Ang kinatawa ng 2nd District ng Parañaque, Congressman Brian Yamsuan.